response. Alam niyo po, every time we dig into the Word at mas lalo po nating pinag-aralan po ang temang ito, mas lalo po nating naiintindihan si Lord at yung ginagawa niya sa buhay po natin. No? Kwento lang po ako, last Sunday, nitong Sunday po, nagpunta kami sa SM ng pamilya ko para lang baga makapasyal po kasi medyo matagal din po kaming hindi lumabas bilang pamilya as in. At syempre po, expected namin na doon na rin kami kakain. Syempre, nasa SM na. So, total, nandun na kami. So, doon kami kakain. So, si Elia po, nag-aya na sumakay po doon sa parang, ano po yun, parang sasakyan dinosaur siya. So, tinanong ko, magkano? 50 pesos daw per 5 minutes. So, sige, sabi ko, 15 minutes, sige po, para ma-enjoy naman ng bata. So, ayun po, so nagbayad po ako. Nung aandar na po kami, biglang may humarang dun sa daraanan po namin na para siyang batang babae na nanay na siya. Kabuat-buat niya po yung kanyang anak, siguro nasa 1-year-old na rin yun. Tapos nanghingi siya ng pera, no? So tinignan ko po siya sa mata, para siyang nahihiya kasi hindi siya makatingin, tas naka-face mask pa siya. Sabi ko, teka lang po So paghugot ko po sa bulsa ko, nakakuha ko ng 50 pesos. So yung 50 pesos po na yon, ibinigay ko nung time na yon. So nung kakain na po kami, sabi ko, wala na bang ibang medyo maluwag at medyo masarap, no? Siguro dito tayo sa peri-peri kumain. Ayoko na sa Jollibee, ayoko na sa mga dati mga kinakainan. So para maiba lang, kumbaga, i-reward lang yung sarili dahil dahil nakakapag-work. So, saksong-sakto naman po. Nung nagbibilang pa kami ng gagastusin, tinitignan namin yung mga kakainin namin. So, mukhang aabot ng 1,000 mahigit yung kakainin namin. No, dahil doon, sa punto na yon, arang nag-iisip kami, sige, okay lang, walang problema. Bigla-bigla po nag-alok yung staff doon. Sabi niya, kung kukuha po kayo ng ganitong order, sir, i-try nyo po itong merong card. So, 600 lang po ito. Makukuha nyo, meron ng chicken, 2 java rice, isang pizza na juice, side dish. At kung meron pong may birthday sa inyo, ma-avail nyo pa tong birthday treat, walang bayad. Saktong-sakto po si Elia, walang magbe-birthday ng March 11. So, this month po. So, ang nangyari, naka-discount po kami. Nabusog kami, nasulit. So, ang isip ko, grabe yung kapalit ng 50 pesos. No? Nasa 300 din po yun, yung birthday treat na yun. Sabi ko, thank you Lord sa staff na yun. Kasi na-experience namin yung blessing mo. Ang iisipin po natin, isa sa pinakamagandang bagay sa buhay natin ay hindi lang yung mga blessing na natatanggap po natin. Ang isa sa pinakamagandang bagay na nangyayari sa buhay natin ay yung merong mga tao na naging blessing sa buhay natin. Andyan po ba kayo? Hindi lang po yung mga blessing na natatanggap natin. Napakaganda po na sa buhay po natin nakakaranas tayo, nakakakilala tayo at nakakasama tayo ng mga tao na nagiging blessing sa buhay po natin. Amen? Alam mo yung mga panahon na parang discourage ka, tapos biglang may darating na encouragement mula sa kanila. Yung panahon na mayroong tao na mga nagsasalita para sa iyo, may makikinig para sa mga problema mo, may magdadasal para sa kalagayan mo, tapos mararamdaman na lang natin na may ginagawang mabuting bagay ang Diyos sa buhay natin dahil sa kanila. At doon minsan marirealize natin na ang blessing po ng Panginoon, hindi lang niya binabagsak sa tao. Meron siyang ginagamit na pagdaraanan po nito. Kaya before we start, pwede bang ilagay natin sa comment section, blessing po kayo sa buhay ko. Yan. So kung naniniwala po kayo ng itong mga kasama po nating Dawn Watchers, ay blessing po sa inyong buhay, pwede nyo pong i-type dyan sa comment section na blessing po kayo sa buhay ko. Yan. Praise the Lord. So ito po ay paalala, no? Na may mga taong sadyang ginagamit ng Diyos para iparanas o ipakita sa atin yung kanyang pagpapala sa pamamagitan ng mga taong ito.
Now, if God has used others to bring His overflow into our lives, then maybe there is an invitation for us too. Ano pong ibig kong sabihin? Kung may mga tao na naging channel ng overflowing grace ni Lord sa buhay po natin, posible kaya na parehong bagay din ang gustong gawin ng Diyos sa pamamagitan naman ng buhay natin. Na hindi lang tayo ang tumatanggap ng blessing, kundi magiging daluyan din tayo ng blessing. Tama po ba yun? No? At doon napapatunayan ang isang katibayan, mga minamahal, that life with God was never designed to stop at receiving. Okay? A life with God has never designed to stop at receiving. It was designed to flow. So ang buhay po na nasa Panginoon, hindi po yan dinisenyo para tumigil lang sa pagtanggap ng pagpapala. Ang buhay na nasa Panginoon ay dinisenyo para tayo ay maging daluyan din ng pagpapala. Amen. Kaya po ang pag-uusapan natin this morning is all about be the channel of God's overflow. Amen? Be the channel of God's overflow. Basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ito po ay sa NIV. Ang sabi doon, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Basahin po natin in New English Translation, and God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Isa na naman pong pananaw na nais ituro sa atin ng salitang overflow. Na kapag narinig po natin ang salitang ito, ang unang pumapasok sa isip agad ng ibang tao, kadalasan, material abundance. Mas maraming resources, malaking provision, maraming visible na blessing. Pero when Scripture speaks about overflow, mga minamahal, mas malalim po yung perspective pagdating sa kaharian po ng Diyos. Sinabi ng 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough, everything in every way at all times, you will overflow in every good work. So ibig sabihin, mga minamahal, ang overflow sa mata ng Diyos ay hindi lang tungkol sa dami ng natatanggap natin, kundi sa dami ng kabutihang dumadaloy mula sa buhay po natin. Ano po sabi dyan? Overflow is not simply having extra. Overflow is when the life of God within refuses to stay contained. Ito po yung biyaya na hindi lang nararanasan personally, kundi po umaabot yan sa lahat ng nasa paligid po natin. Amen? Pag binibless ka ni Lord, yung blessing na yan, hindi lang pang personal, kundi dumadaloy po yan at umaabot po yan sa paligid po natin. At ito yung presence ni Lord na gumagalaw outward. No? It touch lives beyond ourselves. Kaya sa huli, ang overflow po ay hindi lang sinusukat kung anong natatanggap po natin. Mas nakikita natin ito sa kung ano ang dumadaloy. Amen? So, what it means to be a channel of God's overflow. So, kapag pinag-usapan po natin ang pagiging channel, dapat malinaw. Dapat alam natin kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging channel. So, kapag pinag-usapan ng pagiging channel, dapat alam natin kung ano yung hindi ibig sabihin nito. Hindi po ito tungkol sa pagiging extraordinary natin. Hindi rin po ito tungkol sa sarili nating kakayanan o lakas po natin. Ito po ay isang simpleng definition to be a channel of God's overflow. A channel doesn't not create the water. A channel simply allows the water to pass through. Sa larawan pa lang na iyan, mga minamahal, may napakalaking kalayaan, may napakalaking freedom na agad na pinapaalala sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, yung flow
ay hindi nakadepende sa galing natin, kundi sa pagiging available po nating lahat. In the same way, being a channel of God's overflow means living in such a way that His love, His peace, His wisdom, and His power, can move through our lives toward others. Ito yung uri ng pamumuhay na hindi nakasentro sa sarili. Kung sapat ba o kulang ka ba, o naiabot ba natin ng tama, ang focus po ay naka-align sa kung papaano gumagalaw ang Diyos sa pamamagitan nating lahat. So, simpleng salita, ang buhay ay nagiging espasyo, nagiging spacya kung saan ang presensya ng Diyos ay nagiging tangible naman sa iba. So, mas nagiging tama ngayon yung focus natin. Alam natin kung saan nanggagaling ang pagpapala, dumadaloy naman ito papunta sa iba. Alam natin kung saan nagsisimula yan, papunta sa atin, at pagdaloy naman papunta sa iba. So, sino ang source? God remains the source. God remains the center. God remains the one being revealed. Kapag malinaw ito, nawawala yung pressure sa atin na kailangan may patunayan tayo sa sarili natin. Napapalitan po ito ng pagtitiwala na ang Diyos ang kumikilos at ang buhay po natin ang nagiging daluyan ng kanyang kabutihan. So our role is not to produce the overflow. Our role is to remain open para dito sa overflow. Now, let me ask you, dito po sa ating Dawn Watch, meron po ba kayong tao na kasama po natin dito sa Dawn Watch na ginamit ng Diyos para maging channel ng blessing niya sa buhay natin? Amen Meron. po, amen. Meron po. Amen? Amen Meron po. po ba tayong, yes, amen. Grabe yung mga nag-aamen na. Meron tayong mga kasama dito sa Dawn Watch na talagang naging channel ng blessing ni Lord sa buhay natin. Maybe someone who prayed for you, someone who encouraged you, someone who stood with us in a difficult season, someone who rebuked you, di ba? Someone who support us financially, spiritually, emotionally. Kung nandito po iyang tao ngayon, simpleng challenge lang mga minamahal. Mamaya mag-PM ka sa kanya, tapos mag-thank you ka. Na talaga naging blessing siya sa buhay mo. Kasi sometimes, yung overflow ni Lord, nagko-continue when gratitude is expressed. Amen? Lalong nagtutuloy ang pagpapala, ang overflow when gratitude is expressed. Now, mas para maunawaan pa po natin patungkol sa overflow kung anong ibig sabihin ng pagiging channel nito, may isang mahalagang tanong na mapapansin po natin dito. Ano nga ba ang hinuhubog ng Diyos sa isang channel? So para maging daluyan ng kanyang overflow. Because being a channel is not an accident po. It is something God forms, shapes, and grows. So halimbawa po, ang isang ilog, yan. Tuloy-tuloy po yan yung river. Tuloy-tuloy po yung tubig niyan. So kapag gumawa ng channel, let's say yung DPWH, diba? Meron silang project. So yung ginawa nila, hindi lang basta nagsasalpak ng mga tubo. Ang ginagawa nila, may forma po yan. Sinusukat nila, hinuhulma nila, inaalam nila kung saan nila padadaluyin yung tubig. At tiyak na hindi po masasayang o matatapon lang yung tubig na kanila pong ipo-flow, no? Ipapalabas. So, sa liwanag po ng 2 Corinthians 9:8, makikita natin na ang overflow po ay hindi lang po ibinibigay. Ito po ay dinadala saan? Sa isang proseso. At ang process pong ito ay makikita po natin, mga minamahal, sa buhay ng mga taong ginagamit ng Diyos as a channel of blessing. So ano po yon? Kanina pa po natin nakikita. God uses what feels insufficient. Habang unti-unti nating naiintindihan kung ano talagang ibig sabihin ng maging channel ng God's overflow, may isang bagay na malinaw na pinapaalala po sa ating lahat. God often starts
His work in a place that feel lacking. Madalas po sinisimula ng Diyos ang kanyang paggalaw sa mga tao na parang kulang o hindi sapat. Doon siya gagalaw, doon siya kikilos. So normal lang yan sa atin na isipin natin magiging useful ba tayo? Magiging useful tayo kapag sapat ang lakas natin. Magiging useful lang tayo kapag malinaw ang plano ng Diyos sa buhay natin or dapat confident tayo. Pero kapatid, tinignan natin yung pattern ng scripture. Kapag tinignan natin, iba yung makikita natin eh. Paulit-ulit na pinipilit ng Diyos yung mga panahon ng kakulangan bilang simula ng kanyang paggalaw. Ano pong ibig nating sabihin? God repeatedly chooses moments of insufficiency as the starting point of His movement. Kasi po yung overflow sa kingdom po ng Panginoon, hindi po nagmumula yan sa sarili po nating kakayanan. O sa kung gaano tayo kagaling o kung gaano tayo kalakas. Lumilitaw po ito kapag natutunan po nating dumipende sa Diyos. Kapag ang ating puso ay bukas at handang ipaubaya sa Kanya ang lahat, doon maiintindihan natin ang kilos ng Diyos sa buhay po natin. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, tignan niyo po itong sinabi kay Paul, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen? Ibig sabihin, ang kahinaan po natin ay hindi hadlang para sa Diyos. Sa halip, dito mas nakikita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Kapag ang limitasyon po ay tinignan natin bilang hadlang, nagiging dahilan ito ng pagharang sa pagpapala. Pero kapag ang limitasyon natin ay tinignan natin bilang pagkakataon para magtiwala sa Kanya, nagiging simula po ito ng pagkilos ng Diyos. This is why the statement holds weight. Your limitation is not a closed door. It is an entry point of God's overflow. Tandaan po natin yung sinasabi po ng salita ng Diyos. Saan po natin makikita ang prinsipyong yan? Napakalinaw po sa kwento ng pagpapakain ng Diyos sa libo-libong katao. Ano pong sabi doon? Di po ba, sa halip na sapat na resources, ang nakita po nila, kakulangan. Ang nakita po nila, kawalan. Di ba? Ngunit nung ibinigay po nila kung ano yung meron sila at inilagay po nila sa kamay ng Panginoon, doon na po nagsimula ang himala. Why? Because the miracle did not begin with abundance. It began with trust and surrender. Andyan po ba kayo? Hindi siya mag-uumpisa sa laging malaki. Sometimes, nag-uumpisa siya sa pagtitiwala, sa pagsuko, sa pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon. At dito lumalabas yung mahalagang katotohanan bilang mananampalataya. That overflow begins when dependence replaces self-sufficiency. Diyan magsisimula ang pagdaloy. Kapag hindi ka na dumipende sa sarili mong kakayanan, kundi dumipende ka na sa kakayanan ng Diyos. So habang mas kumakapit tayo sa sarili po nating at kakayanan, mas nagiging limitado po ang daloy ng pagpapala. Kasi limitado po tayo eh. Pero habang natututo po tayong magtiwala sa Diyos, mas nagiging buhay at mas nagiging sagana ang kanyang pagkilos sa buhay po natin. Amen? Kasi kung dati lang tayo babase, kapatid, mapapagod tayo, mauubusan tayo, kasi limitado po tayo eh. Pero dapat matutunan pala nating magtiwala sa Diyos dahil mas nagiging buhay at mas nagiging sagana po ang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin kung hahayaan po natin siyang kumalaw. At ito po ang tunay na pinagmumulan ng overflow. Not human strength, not personal capacity, but the faithfulness of God. So being a channel of God's overflow means
letting go of control and allowing God to move freely through us. Hayaan mo lang si Lord. Hayaan mo siyang gumalaw. Huwag mo masyadong kontrolin ang sitwasyon o kontrolin yung kaya mong gawin. And this established the foundation of being a channel. Because the source is always God. The flow begins with trust. Amen? Kulang ka man ngayon, kapatid. Huwag kang mag-alala. Laging sobra naman ang Panginoon. Amen? Kulang man tayo, mga minamahal. Maniwala po tayo at magtiwala na ang Diyos laging sobra naman para sa ating lahat. Pangalawa, being a channel of blessing, God redeems what was broken. Alam niyo po, isa sa mga dahilan bakit minsan hindi natin nakikita na tayo ay pwedeng maging channel ng God's overflow, dahil sa mga masasakit na experience po natin sa buhay o doon sa mga brokenness natin na tinatawag. Halimbawa, sa personal na buhay, maraming pagkakataon na nasaktan tayo ng tao. Maraming pagkakataon na nabigo tayo sa trabaho. Maraming pagkakataon na nawalan tayo ng opportunity. Minsan nagdududa tayo na pwede pa ba tayong gamitin ng Diyos na maging channel dahil sa mga nakaraan nating naranasan. Feeling kasi ng ilan, past experience natin, pag yan ang pinagbasihan, wala na, disqualified na tayo para maging channel pa tayo. Pastor, paano ako magiging channel? Baka yung madaluyan ko, masira din ang buhay katulad ko. 'Di ba? Pero habang lumalalim po ang pag-unawa natin sa pagiging channel ng overflow, isang mahalagang katotohanan tinuturo po sa atin dito. Hindi lang ginamit ng Diyos ang kakulangan o kahinaan. Madalas, ginagamit niya ang mga bahagi ng buhay natin na minsan nasira, minsan nadurog, minsan nasaktan, minsan dumaan sa mahirap na proseso. Malalaman natin bakit. Sabi ng 2 Corinthians 1:4, He comforts us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. Ang Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan daw sa lahat ng pinagdaanan natin para yung natanggap nating kaaliwan ay maibahagi din po natin sa iba. So, ibig sabihin, yung healing, yung comfort na natanggap natin mula sa Diyos ay hindi lang para sa personal nating paggaling, kundi para maging channel din tayo ng pag-asa para sa iba. That is why healing turns pain into ministry. So ito po yung mga taong gustong maging channel ng Panginoon. Ito yung mga tao na dumaan sa mabigat na experience, nasaktan, nabigo, nadurog. Diba? Marami tayong experience na parang negatibo. Pero itong mga taong ito na gustong maging channel ng overflow ni Lord, ay pinili nilang pagalingin sila ng Diyos kesa patagalin pa nila yung sugat sa kanilang kalooban. Kapag hinayaan po natin ang Diyos na gumalaw sa ating brokenness, pagkasira, ito po ay nagiging paraan para makapagbigay tayo ng habag, ng lakas at inspirasyon sa iba. Halimbawa, yung taong minsan nasaktan sa pamilya, nasaktan sa relasyon. So kapag pinili niyang magtiwala at magpatawad, nagiging daluyan po siya ng kagalingan ng ibang tao na dumaan din sa parehas na sitwasyon na pinagdaanan niya. Nakukuha niyo po? So kung kayo ay may brokenness na pinagdaanan sa buhay, it doesn't mean na wala ka ng saysay, wala ka ng kwenta. No, mas binigyan ka nga ng kwenta ng Panginoon kasi nung naranasan mo yung brokenness na yan, ni-restore ka ni Lord. At nung naranasan mo yung restoration na yon, once na makakita ka ng mga taong na broke din, na dumaras din ng brokenness sa buhay, yung restoration na ginamit, binigay sa iyo ng Panginoon, ay siya ring restoration na padadaluhin mo sa mga taong nasaktan. Amen?
Yung dating kabiguan ay nagiging channel ng biyaya ng Diyos. Kung naka-experience ka ng pagpapatawad, may share ka na pagpapatawad. Kung na-experience mo yung restoration, makakapag-restore din. Reconciliation, pag-asa na na-receive mo sa Panginoon, nung down na down ka, pag may tao kang nakita na na-down din, bagsak din, ikaw ang channel of God's overflow pagdating po sa pag-asang iyan. Sa ganitong paraan, ang puso po natin ay magiging daluyan ng kanyang overflow. Hindi lang sa material, hindi lang po sa panlabas, kundi sa emosyon, spiritual na aspeto. Mas mararamdaman po natin ang biyaya ng Diyos ay hindi limitado sa personal po nating karanasan. Amen? Habang hinahayaan natin ang Diyos na pagalingin at itama tayo, mga minamahal, mas marami ring buhay ang makakaranas ng biyayang dadaloy po sa buhay po nating lahat. Naalala niyo po yung kwento ng babaeng nakatagpo ni Jesus sa balon? Yung buhay niya may dalang hiya. May dalang pangit na nakaraan. Tama? Pero hindi po yun naging hadlang para gamitin siya ng Diyos. Sa halip, ano pong nangyari? Yung encounter na yon ang naging simula ng pagbabago niya na umabot po sa lahat ng kanyang mga kapitbahay. Si Pedro, nung nadapa, hindi po natapos doon ang kwento niya. Amen? Sa halip, ang restoration ang nagbukas po ng mas malalim na pagtawag kay Peter at mas matibay na pamumuno niya sa kabuuan ng Kristyanismo. So meaning, mga minamahal, your brokenness becomes a channel of God's overflow. Naranasan mo bang magpalakas ng mga taong dumaan din sa pinagdadaanan mo? At masasabi mong, alam mo, napagdaanan ko rin yan. Pero, tinulungan ako ng Diyos. Yung pinoproblema mo ngayon, naging problema ko din yan noon. Pero inayos ako ng Diyos. Di ba nagiging testimony mo na siya? Nagiging channel tayo ng pag-ibig, kapayapaan, pag-asa mula sa Diyos. So huwag kang mag-alala kung meron kang mga past experience or mga heartache, brokenness na na-experience, gamitin natin yan as your testimony na ang Diyos ay buhay at siyang dadaloy po sa buhay ng mga taong nakaranas din with the same experience na naranasan po nating lahat. At dito po natatatag ang puso ng pagiging channel ng God's overflow. Hindi sariling lakas ang nagpapadaloy eh. Hindi sariling galing, kundi yung biyayang naranasan natin mismo. Ito po ang paraan ng Diyos para ipakita na walang bahagi sa buhay po natin ang nasasayang kapag nilagay po natin ito sa kanyang mga kamay. Why? Because God redeems what was broken. So sa lahat po ng mga naka-experience dito na minsang na broken, pero ni-restore ni Lord, kapatid, you are a channel of God's blessing. You are a channel of God's overflow. You are a channel of God's restoration, of God's hope para sa buhay ng mga taong nakaranas din ng experience mo. Amen? Kaya mga minamahal, yung mga minsang nasaktan, minsang nalungkot dahil sa sitwasyon na nangyari, gamitin po yan ng Diyos para po sa iba na pwedeng kaparehas din ng iyong sitwasyon. Amen? And number 3, God multiplies what is released. Pagdating sa pagiging channel ng Diyos, may isang huling katotohanan na kailangan maunawaan po natin. Ang biyaya po ay hindi stagnant. Hindi po ito natanggap para itago. Hindi po ito natanggap para ipunin o limitahan. Ang tunay na overflow po ay lumalago
kapag ito ay nire-release, kapag ipinapasa sa iba. Balikan natin yung 2 Corinthians 9:8. Ang sabi doon, God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, solohin mo na lang. Hindi. Ang sabi niya doon, you will overflow in every good work. Amen? Ibig sabihin, ang blessing po ay hindi lang para sa sarili. Ito po ay ginawa upang maibahagi natin at mag-multiply. Amen? Sabi ng Luke chapter 6 verse 38, bibigyan kita ng siksik, bibigyan ka, siksik, liglig at umaapaw. So hindi lang po ito simpleng larawan ng pagpapala, kundi isang prinsipyo kung paano kumilos ang biyaya ng Diyos. Ito ang prinsipyo ng Bible. Kapag ang biyaya ay hinayaan nating dumaloy palabas, hindi po nababawasan ang laman ng buhay. Sa halip, lalo po itong kumakalat at lumalawak. Sa kaharian ng Diyos, hindi po nauubos ang biyaya kapag ibinibigay. Tama? Habang mas pinapadaloy, mas pinapalawak ng Diyos ang kapasidad ng puso po natin. At ang ibinibigay ay bumabalik ng mas marami. Sino po sa inyo ang naka-experience na yan? No? Yung kakaunti mo na naibigay, pero nagulat ka, bumalik at dami. Amen? Yung minsan mong akala mo, yun na lang yun, at gagamitin to parang blessing para sa isang tao. Pero magugulat ka, yung babalik, grabe. Tama? Doon natin naiintindihan, mga minamahal, na when God multiplies, when God gave you a life na mag-overflow sa buhay mo, namumultiply to once nare-release po natin lahat. So, paano po natin ito mabibigyan ng emphasis pa? So, makikita po natin sa buhay ng mga apostol, di po ba, sa Acts chapter 2. Ang pagiging bukas nila sa pag-share ng resources nila, pagmamalasakit po nila sa isa't isa sa iglesia, ay nagresulta po ng ng multiplication. So, hindi lang sa material, kundi sa spiritual. Biruin mong lahat sila nagkaisa, ibenta yung kanilang ari-arian para itulong sa mga mahihirap. E di, hindi naubos. Nag-flow na nag-flow. Di po ba? Hindi lang sa material, kundi sa spiritual. Sa pagdami ng mananampalataya, lumago din po ang church. No? Lumago po ang presensya ng Diyos sa community nila. Ito po yung puso, ito po yung principle that grace expand through participation. Kapag ang tinanggap na blessing ay inilabas sa iba, natural, ito po'y lumalawak. Bakit? Dahil ang biyaya na dumadaloy sa atin ay hindi natatapos sa isang tao lang. Ito po ay dumadaloy para sa mas maraming tao. Alam niyo po, yung tao po na tinulungan ninyo, binigyan ninyo, ay pwede ding maging channel naman yun para maging blessing naman sa mga taong pupuntahan niya. It comes from the Lord. Ikaw ang naging channel at na-experience po ng lahat. Nakakita na po ba kayo ng snowball? Maliit lang pag gumawa kayo, pero pag pinagulong niyo po siya, yung effect nun, lumalaki. Yan, sa lahat ng mga naka-experience po sa snow. No, ako po kasi sa picture lang ako naka-experience ng snow So, ang bawat maliit na aksyon ng pagbibigay, mga minamahal, ng pagpapalakas ng iba, yung simpleng pagtulong, yung simpleng pagpe-pray kita, ay nagiging simula ng mas malaking impact sa buhay ng isang tao. So, overflow grows when it is released. Dito natin mas nakikita yung tunay na galaw ng Panginoon. Hindi lang natatapos ang biyaya sa pagtanggap. Likas po sa overflow ang dumaloy at umabot yan sa iba. Kaya kapag may pagkakataon na pinagpala ka, kapatid, ng Panginoon, alam na natin ang tugon. Dapat dumaloy po ang blessing ni Lord sa iba. Amen?
Kung naka-experience ka na tumaas ang sahod mo, kumita ka ng malaki sa negosyo mo, or na may bonus ka, ganyan, or kaya man gumaling ka, 'di ba? Lumakas ka, ikaw ay nakalaya sa hirap at dusa ng buhay, kapatid, dapat dumaloy din yung blessing na yan sa iba. So napapansin po natin na ang epektong ito, no? Epekto nito hindi lang pang personal. Kapag hinayaan nating mag-flow, makikita po natin merong naaabot na puso. May nababago na sitwasyon. May nga nagkakaroon ng pag-asa. At doon natin nakikita na ang kilos ng Diyos mas malaki kaysa sa sarili po nating karanasan. Ang buhay na naging channel ng overflow ay buhay na patuloy na gumagalaw kasama ang Diyos. Hindi po siya stagnant, ha? At hindi po siya nakakulong sa sarili lang nating pangangailangan. Ay, kulang nga ako eh. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa sarili ko tapos pamimigay ko. Hindi ho. Yun doon nagkakaproblema minsan sa isang tao, no? Aba, buhay ko to kaya nga ako nagpupuyat eh, kaya nga ako nagsisimikap eh para sa aking sarili, sa aking pamilya. But honestly, mga minamahal, mas dato mo maintindihan na mas gusto mong dumami yan, matutunan nating maging channel ng blessing ng Panginoon. Amen? Hindi po yan nakakulong sa sariling pangangailangan, kundi laging bukas ang puso sa pagkakataon kung saan gustong kumilos ang Panginoon. Mga kapatid, huling paalala, ang biyaya na patuloy po natin tinatanggap ay biyayang patuloy na handang ipadaloy. Ang overflow po ay hindi lang po nararanasan. Ito po ay ibinabahagi din at isinasabuhay. Kaya kung nais nating maging channel ng God's overflow, let's make ourselves open, ready, available. Dahil po ang buhay po na pinagdadaluyan ng overflow ng Diyos ay yung buhay na patuloy niyang gagamitin para magdala ng kanyang blessing, ng kanyang presensya, ng kanyang pagbabago sa ibang tao. A life open to God becomes a channel of His overflow. And wherever His overflow goes, His presence follows. Mga minamahal, malinaw na ang tinuturo sa atin ng Diyos. Gagamitin niya ang ating kakulangan para turuan tayo magtiwala sa Kanya. Nire-redeem niya yung mga sugat natin, kabiguan natin, para gawin niyang daluyan ng Kanyang habag. At pinararami niya po ang Kanyang biyaya kapag pinapadaloy natin ito sa iba. So being a channel of God's overflow is not about being perfect. It's not about being strong. It's not about having everything in life. Ito po ay tungkol sa pusong handang magtiwala sa Diyos, handang magpaayos, handang magbigay. Amen? Kapag ang buhay po natin ay sa Kanya, yung limitation natin nagiging entry point ng Kanyang kapangyarihan. Yung sugat natin, yung brokenness natin, nagiging testimony ng Kanyang biyaya. At ang biyayang dumaloy po sa atin ay dumadaloy palabas para makaabot sa iba. Amen? Kaya manatili po tayong available at maging open sa anumang galaw at kilos ng Panginoon as a channel of God's overflow. Gamitin tayong lahat ng Panginoon, amen, para maranasan po natin ang mga pagpapalang inihanda niya para sa iyo at para sa lahat ng pagdadaluyan nito. So, we're praying and I hope na ito pong araw pong ito ay naging blessing din po sa inyo lahat. So maraming pong salamat sa bawat isa, pagpalain po